sa mga dito, Lord God. Kumakatok, Panginoon, sa iyong dambana. At nagsasabing ko rin mga tao, Lord God, na nangangailangan. Have mercy on us, Lord God, kung may mga bagay po kami na nagagawa laban sa iyong kalooban, patawarin na po kami. Kaya mo, Diyos, na ang paglalakbay po namin sa mundong ito, habang iniintay po namin ang iyong muling pagdating, nawa, Lord God, ay tulungan mo kami sa bawat oras at sandali, Lord God. Alalayan mo kami. Dahil wala po kaming kakayanan na sagupain ang hamon ng mundong ito, Lord God, maliban nasa amin, Panginoon, ang kapangyarihan mo. At ikaw ay nangako, may pagkakalob mo sa amin ito. Kailangan lamang po namin ito ng sampalatayanan, Lord God. Dahil sabi mo, higit pa kami sa mga nanagumpay, Panginoon. Lord God, patawarin mo kami kung may mga bagay po kami, Lord God, na nagawang nagdulot ng sakit ng damdamin sa iyo, Lord God. Patawarin mo kami kung hindi kami nakakapaglakad, Lord God, sa kalooban mo. Hinihiling po namin na aliwin mo kami sa umagang ito, Lord God. Sa gitna, Panginoon, na ginagawa ng kaaway, Lord God, na pigilan kami. Sa gitna, Panginoon, na may mga bagay na ginawa ang kaaway sa umagang ito, Lord God. Alam po namin, ikaw pa rin, O Diyos, ang mga aliw. Kaya liwin mo kami, Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita. Encourage mo kami, Panginoon, kung mayroong mga bagay, Panginoon, na nagdulot ng kabulumihan sa amin, kadalamatian, Lord God. Hinihiling po namin, O Diyos, na palitan mo po ito. Comfort us this morning, Lord God. Bigyan mo kami ng masigla na puso, Panginoon, dahil sabi mo ang aming kalakasan ay kagalakan sa iyo, Lord God. Make us, Lord God, joyful this morning. Rejoice, Lord God, in your presence. In your word, Lord God, hayaan mo, O Diyos, na magkaroon po kami ng kaaliwan sa umagang ito. At minsan pa, makita po namin kung anong kalalagayan namin, Panginoon, sa piling mo. Ano po ang kapangyarihan na taglay po namin sa pamagitan mo. Sabi mo sa Philippians 4:13, Lord God, lahat ng bagay kaya namin gawin sa pamagitan na nagpapalakas sa amin ang Panginoong Kristo Jesus. Purihin ka, Panginoon. Dinadakilang ka namin sa umagang ito, nilalagay ka namin sa pinakamataas na lugar. Dahil karapat-dapat mapasayo ang lahat ng mga bagay na ito. Iniling po namin ang iyong banal na Espiritu na pumarito sa aming kalagitnaan. At siya, Lord God, na magturo sa amin sa umagang ito, talian ng lahat, Panginoon, ng kapangyarihan, ng kaaway upang malaya po kami na makarinig mula sa iyo at maaliw sa pamagitan ng iyong salita. Palakasin mo po kami sa umagang ito, Panginoon. Patatagin mo kami sa aming pananampalataya. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, sa pong aming samot dalangin, at lahat ng banal ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At punta po tayo sa Genesis chapter 23 verse 9 na tayo. I'm praying na adapter lang sa akin. Kasi tinatakpan ko naman yung pagkakitari ko. Yung sandi yun, nakatalikap ang gusto mo pala. Hindi lang yung nagkaproblema. Hindi pala babagigil pa ano pa. Pero pag-pray nyo, magkaroon tayo ng magandang service, fellowship sa mga ito. And after this, Abraham buried Sarah, his wife, in the cave of the field of Macpelah before Mamre. The same is Hebron in the land of Canaan. And the field and the cave that is therein were made sure unto Abraham for a possession of a burying place by the sons of Het. Punta naman tayo sa Joshua chapter 6 verse 26. And Joshua adjured them at the time, saying, Cursed be the man before the Lord that riseth up and buildeth the city Jericho. He shall lay the foundation thereof in his firstborn, and in his youngest son
shall he set up the gates of it. Then punta tayo doon sa Joshua chapter 7, verse 24-25. Ito na yung bumali, mga kapatid, sa utusan na yan. At ito ay si Achan. Hindi ko natin babasahin ng kompleto kasi mahaba. Pero ang istorya, si Achan, kumuha siya ng bagay na pinagbabawal. Isang balabal, mga kapatid, na gawa ng Babylonia. Gawa sa Babylonia at 200 siklo na ilat, mga kapatid, at isang bilang dito na nagkakatimbang ng 56 siklo, mga kapatid. So, tignan po natin kung ano nangyari. Sila ay natalo. Because of that, natalo sila sa napakaliit, mga kapatid, na kaaway ang Ai. Tinalo nila ang Jericho, pero sa Ai natalo sila. Ito pala ang ginawa sa Achan. At ito yung kaparusahan ni Achan. And Joshua and all Israel with him took Achan, the son of Sarah, and the silver, and the garment, and the wedge of gold, yung bilang ginto, and his sons, and his daughters, and his oxen, and his asses, and his sheep, and his tent, and all that he had, and they brought them into the valley of Achor, 25. And Joshua said, Why hast thou troubled us? The Lord shall trouble thee this day. And all Israel stoned him with stones, and burned them with fire, after they had stoned them with stones. Panginoon, kami po yumuyuko at nagsusumamo. Dahil ang topic po namin sa umagang ito ay cremation, as I promised, Lord God. Tulungan mo kami na makita po namin kung anong kalooban mo, Lord God. The biblical way, Lord God, dahil wala pa akong makita sa mensahe at sabi ng mensahero, pag kami ay di namin alam kung anong gagawin namin, we have to go back to the Word. Kaya binabalikan po namin ang salita. Tulungan mo kami sa umagang ito, Panginoon. Ituro mo sa amin ang biblical way. How to handle our day. How to handle, Panginoon, yung katawan na namayapa po namin na mga mahal sa buhay. Upang sa ganon ay magawa po namin ang kalooban mo. Makapanahan po kami sa kalooban mo. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito po aming sa madalangin, lahat ng banal muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po namin ang ating Panginoon. Hallelujah. Maaari na po tayo makaupo. Kumuha tayo ng dalawang scripture, mga kapatid. Isa galing kay Abraham. At alam natin siya, naman ang pananampalataya. Kung ano man ang inumpisahan niya, mga kapatid, kung atin itong susundan, hindi po tayo magkakamali. Dahil siya po ang ama ng pananampalataya. At nung namatay si Sarah, kanyang asawa, mga kapatid, bumili siya ng isang lupain doon sa Canaan. Binili niya ito, mga kapatid. Gustong ibigay sa kanya, pero binili niya. Katulad ng nangyari kay David last week. So, binili niya ito, mga kapatid, at doon niya inilibing si Sarah. Kung titignan po natin, mga kapatid, ang mga sumunod na mga pangyayari, yung lugar na yun na yung naging burying place, mga kapatid, ng tawag nila ito, mga burying place of the briquettes, mga kapatid. At nakita rin natin nung nakaraang linggo, mga kapatid, na nung mamaalam na si Jacob, sabi niya, mga kapatid, dalhin ninyo ang aking buto sa Canaan. Bago sila, mga kapatid, pumunta sa Egypto, sila nasa Canaan. Because that place was promised by God. Pinangako ng Diyos ang lugar na yon kay Abraham at sa kanyang mga bini. Hindi lamang kay Abraham, pati sa kanyang mga bini. Kaya nga nandun si Abraham, nandun, mga kapatid, si Isaac, nandun si Jacob, mga kapatid, at nung si Jacob, mga kapatid, at ang kanyang mga seeds, mga kapatid, ang kanyang mga bini, ay nakaranas ng taggutom, at nandun na si Joseph, dahil bininta nila, mga kapatid, sa mga Ehipto, sa mga Ismaelita, at siya inibenta sa Ehipto, mga kapatid. Napagkatiwalaan siya, mga kapatid, ng Paraon. Alam na natin yung istorya. So, nung nagkaroon ng taggutom, at dahil maraming pagkain na naimbak si Jose, pumunta doon, mga kapatid. To make the story short, pumunta doon si Jacob at ang kanyang buong angkan, mga kapatid, upang mamalagi doon dahil meron pang 2 taon na natitira na taggutom.
At sila ay binigay sa kanila yung Goshen upang sila mga kapatid ay tumiraduan. At nakita natin mga kapatid, from there, sila ay naging bihag naman sa Babylonia. Nung sila ay nagkasala mga kapatid, laban sa Diyos, sa panahon ni Jeremiah mga kapatid, sila ay napunta naman sa Babylonia. Pero kahit sila pupunta mga kapatid sa iba't ibang lugar, strange land, ang kanilang nais pa rin ay makabalik doon sa Canaan at doon sila ibig. At nakita natin ang dahilan. Ang dahilan mga kapatid is that yung lugar na yon, ang Israel, ang Jerusalem, sabi ng Diyos, ilalagay ko ang aking pangalan dyan. At magpasawalang hanggan na nandyan ang aking pangalan. At hindi mawawala ng ilaw yan. Sabi ng Diyos mga kapatid. So, yun yung headquarters ng Diyos dito sa lupa. Mga kapatid, at kung yun ang headquarters ng Diyos, there should be a reason. Pero hindi yun ang topic natin, hindi tayo pupunta doon. Pero gusto nilang pumunta doon with the hope, yung kanilang kapag-asahan ay naroon mga kapatid, na mangyayari yung pangako ng Diyos. Na sa lugar na yun mga kapatid, sabi ng Diyos, tumingin ka sa lahat ng lugar, sabi mga kapatid, ng Diyos kaya at ang natatanaw mo ay mapapasa iya. So alam natin yung lugar na yun mga kapatid. Praise God. Ang Canaan, na sinabi ng Diyos mapapasa kanya at sa kanyang mga bini, ay lugar, mga kapatid, na inaakala nila na doon ay magaganap, mga kapatid, ang kaharian ng Diyos dahil sinabi, mga kapatid, ang banal na kasulatan, may hinahanap na lungsod si Abraham. Isang lungsod na hindi gawa ng kamay ng tao, kundi ang gumawa ay Diyos. So alam ni Abraham, darating ang panahon. Kahit na, mga kapatid, si Hopi, sabi niya, kainin man ng uod ang aking laman na ito, ngunit sa laman ay makikita ko ang aking pananukos. So alam nila mga kapatid, there is a coming resurrection. At kung if there is a coming resurrection, the best place mga kapatid na mangyayari ito ay kung saan sinabi ng Diyos, doon ko ilalagay ang aking pangalan. Kaya gusto nila doon sila malipin. Sabi ni Jacob, dalhin niyo ang aking buto. Sabi ni Joseph, dalhin niyo ang aking buto. Nakita nila. Hindi ko alam kung ano nangyari kay Jacob kasi wala tayong makikita. Pero yung buto ni Joseph, dinala talaga. Mga kapatid. Pero since willing yun at pinanumpa yung kanyang lahi, alam natin na dadalhin din. Hanapin din yung buto ni Jacob at dadalhin din doon. Mga kapatid. So our topic is, this morning is, ano ba ang tama? Cremation na? O burial? Nakita natin, ang unang ginawa ay burial. Yun ang ginawa, mga kapatid, ni Abraham. Yun ang gusto, mga kapatid, ni Jacob. Siyang ilibing. Yun ang gusto, mga kapatid, ni Jose. Gusto niya doon ilibing, mga kapatid. At si Lazarus, ano ba? Doon din. Mga kapatid, so, cremation, entombment, o burial. Pastor, ano pagkakaiba ng entombment o burial? Itong yung natin doon. Ano pagkakita? Itong mga kapatid, yung mga nicho-nicho. Ano yun? Mga nicho, yun. Isang patong-patong yung nicho, mga kapatid. Pero ang burial, hindi na. Mostly yung mga kapatid is entombment. Mostly yung entombment niya. Kaya yung kay Jesus at kay Lazarus, tomb. Ang ginamit na word doon ay tomb, mga kapatid, kasi kuweba. Isang bato yan, kinarve yan, mga kapatid, at ginawa itong libingan. So kung sa panahon natin, papagawa ka ng musileo, sarili mo, pwede kang maglakad doon, pwede kang mag-picnic doon sa loob, mga kapatid. Dahil sa iyo yun, sarili mo yan, mga kapatid. So that's entombment. Pag burial, mga kapatid, yung mga, ano ba yung mga, ano ba yun? Ilang na yun? Wala na. Wala akong alam kasi ang alam ko lang yung blessed assurance. Hindi ko na alam yung mga, ano yung mga, ano na yan. Insurance, mga kapatid, na pag nag-pension, bahala na sila, magpalibing sa'yo. Wala na ngayon, wala na ngayon. So, bibili ka na ngayon. Wala na tayong ganun, mga kapatid. So, gobyerno na lang. Punta na lang sa tala. Ano na lang ng lugar doon. Mga kapatid, pagbalik mo, hindi mo na alam kung nasa inyong... Pati ba na nakalagay dito? Alam ko dito, tandang-tanda ko pa itong punong kahoy na ito. Pati bang pangalan nakasulat dito?
Yung pala tinanggal na yung laman, mga kapatid, at kailangan tanungin mo doon, mga kapatid, sa management kung saan nila nilagay yung buto at just nalibig. Pero yung buto, hindi ko alam kung saan nilalagay yung buto. Pero kayo siya, mga kapatid, yung buto ay napakahalaga. There was a time, mga kapatid, na si Saul ay nakipaglaban. Ito yung huling laban niya. At nung siya nakipaglaban, mga kapatid, natalo sila, at nung natalo sila, pinugutan siya ng ulo. Pinugutan siya ng ulo, yung mga anak niya, pinugutan din ng ulo, mga kapatid. At sila ay sinabit pa. Upang kitang-kita, mga kapatid. So kinuha sila ng mga taga-Jabes Gilead, mga kapatid, at papunta doon sa lugar kung saan siya sinabit, isang araw. Pero nung nakita siya ng kaaway, lumipas na ng isang araw. At pagdating nila, isang araw nilakbay, pangatlong araw na yon. At ibinalik nila, pang-apat na araw na yon. Alam natin na ang decomposition, mga kapatid, nag-start, nangyayari pagdating ng 4 na araw, mga kapatid. So nasa decomposition stage na, mabaho, baka inuungod na, mga kapatid. Umulobo na yan, mga kapatid. So ginawa ng mga yung kumuha sa kanya, yung mga budget men, mga kapatid, ay sinunog ito. Nung sinunog ito, pagkatapos sunugin, buo yung buto. Tandaan po natin, napakahalaga yung buto. In cremation, hindi po. Hindi po buo yung buto. Makakala natin yung abo na nakikita natin ay abo ng katawan ng tao, hindi po. Ang abo na nakikita natin sa cremation ay yung buto na naging pinong-pinong. The body is no longer there. Wala yan. Even an ash, wala kang makikita doon sa laman. Sino aware na? Yun lang, mga kapatid. Ang naiiwan lang talaga yung buto, magiging pinong-pino yan, at yun yung pinaka-abo na nilalagay doon sa earth. Wala pong halong laman yon na naging ash. Kanya si, remember Amos chapter 2, ayaw ng Diyos na nadudurog yung buto. Amos chapter 2, verse 1 and 2, mga kapatid, nakita natin yan nung nakaraang linggo, mga kapatid. Pero yung di Saul, may buto na naiuwi at inibigay. Nasundan po natin. Tandaan po natin, mga kapatid, Saul, listen to this very carefully. Bago naging pasaway si Saul, he is an anointed king. Tandaan po natin, you might go astray, but you will never lose your anointing. Tandaan po natin yan. Huwag ninyong kalilimutan yan. Bride of Christ. Ang bride ni Kristo, mga kapatid, ay pinahiran niya. At kung pinahiran kayo, ano man ang kalalagayan ninyo, ano man ang nagawa ninyo sa buhay, mga kapatid, pinahiran pa rin kayo. Kaya tignan ninyo si Saul, mga kapatid, hallelujah, naging pasaway siya, gumawa siya ng mga bagay laban sa Diyos, mga kapatid, but in the end, the anointing remains. Amen. Inalagay siya, kinuha pa rin siya, dinesecrate yung kanyang katawan, pero inilibig siya para ibalik yung karangalan, ibalik yung kasagraduhan ng katawan. Dahil siya likha ng Diyos, at siya'y pinahiro ng Diyos, at hindi pwedeng kunin yan ng sinuman, hindi pwedeng alisin yan, burahin yan, ang anointing mo, kapatid, mananatili yan naman ang kalagayan mo. And God will always, hallelujah, look for that sa kaman naroon. Hallelujah. Si Haring David, mga kapatid, ay anointed din. Nakagawa ng bagay na karumalduma na bagay, mga kapatid, laban sa Diyos. Hallelujah. So anong gagawin ko kung ako'y naging katulad ni Saul? At meron ng hatol ng kamatayan sa akin. Anong gagawin ko, pastor? Hallelujah. Gawin mo kung anong ginawa ni David. Dahil siya'y gumawa ng karumalduma na bagay, pinapatay niya yung asawa ng kanyang kinabit. Si Bathsheba, mga kapatid. Hallelujah. At pagkatapos ay kinuha pa niya si Bathsheba. Tingnan yung murder and adultery was committed by David. Pero nung sinabi sa kanya, mga kapatid ni Nathan, ikaw yung mag-aagaw ng tupa. Hallelujah. At pinatay mo yung may-ari ng tupa. Anong sabi niya, mga kapatid? Ako'y nagkasala sa Diyos. At anong sumunod? Psalms chapter 51. Anong nakalagay dyan sa Psalms 51, mga kapatid? Yan ang marugdog na pagsisisi ng isang taong nakasala naman sa Diyos. At tanggap sa Diyos na pagsisisi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Anong nangyari kay David? Namatay ba siya agad katulad ni Saul?
Hindi po. Umabot siya sa kapunuan ng kanyang edad. Tumanda, hindi siya namatay agad katulad ni Saul. Bakit si Saul hindi niya tinanggap yung kanyang kamalian? Itinago niya yung kanyang kamalian. Ayaw niya, mga kapatid, ay mas mahalaga sa kanya ang kanyang damdamin kaysa damdamin ng Diyos. Ayaw niya mapahiya. Hallelujah, dahil doon kinuha ng Diyos, pinauwi siya ng maaga. Pero si David nagsisi. Nakita niyo yung pagkakaiba? Sinanggap niya ang kanyang pagkakamali. Mga kapatid, nung siya ay sinabihan, hallelujah, na siya ay adulterer at killer, murderer, mga kapatid, at siya gumawa, mga kapatid, ang isang pagsisisi na tanggap sa Diyos. Psalms chapter 51, yan ang balik-balikan ko ninyo. Kung nais natin na katanggap-tanggap sa Diyos ang ating parudod na pagsisisi, balikan natin ang Psalms 51. Hindi mo maintindihan sa English, basahin mo sa Tagalog. At makikita mo doon, mga kapatid, ano ang katanggap-tanggap na pagsisisi sa mata ng Diyos, mga kapatid. Di ba? Umabot siya doon sa kapunuhan ng kanyang edad bago siya namatay. Matandang-matanda na si David nung siya ay namatay, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. We love the Lord. Amen. Praise God. Can you see it, mga kapatid? Kahit sinunog si Saul, mga kapatid, hindi sinira yung buto. Inilibing pa rin yung buto. At yung paglibing na yun ay pagpapakita, mga kapatid, ng mga Israelita na sila ay nagtitiwala sa pangako ng Diyos, mga kapatid. Sila ay nagtitiwala na yung pangako ng Diyos ng pagkabuhay maguling, mga kapatid, ay magkagalaw. Hallelujah. So, pwede ba sa tomb? Burial, pastor? Burial or entombment? Pareho nangyari yan sa banal na kasulatan. Pero punta tayo dun sa curse. Kita natin, si Achan, mga kapatid, nung siya'y namatay, karumal-dumal na kamatayan ang nangyari sa kanya. Nilabag niya ang kautusan, mga kapatid, na binigay ng Diyos ni Joshua. Sabi ni Joshua, sumpain. Sumpain ang tao na kukuha ng bagay na hindi pinapahintulutan ng Diyos. Ano yung bagay na hindi pinapahintulutan ng Diyos? Yung bagay na ginagamit ng mga Canaanites, mga kapatid, para sambahin ang kanilang Diyos. Pero yung pilak at ginto, kunin niya. Why? Because ilalagay yan, mga kapatid, sa treasury, mga kapatid, at magiging kayamanan ng templo ng Diyos, mga kapatid. Gagamitin sa templo ng Diyos. So, ang ginawa na Achan, gumawa siya. Yung bagay na yun, curse. Si curse na yung ginawa niya, at may declaration pa, si Joshua, na pag kinuha mo yun, magiging curse ka rin. See, the things that he stole, mga kapatid, at yung kanyang ginawa ay curse. Tingnan ninyo kung ano ang epekto nito. Hindi lang si Achan ang naapektuhan, buong pamilya niya, mga kapatid, inilabas. See, makakala natin kung minsan, yung ginagawa natin na sinumpa ng Diyos, tayo lang ang maapekto, hindi po. The entire family, inilabas sa tent. Lahat ng damit, inalabas sa tent. Lahat ng mga tupa, inilabas, dinala sa Acor, mga kapatid, at doon pinagbabato sila hanggang sila namatay. Hayop, pamilya, si Achan. At nung sila namatay na, sinunog sila. See, burning a person is a judgment of God. Kaya, kung ikaw ay nagpa-cremate, kaya si premature, inuunahan mo na yung judgment ng Panginoon. Kasi para sa curse na bagay lang yan. Para sa mga nagkasala lamang yan. See, nung bumaba si ito na lang, punta na lang tayo sa dalawang napakahalagang bagay. Armageddon. You see, the people that will die there, they will die because they're wicked. They're against the Lord. At sabi ng Malakay 14, mga kapatid, we will walk upon their ashes. We will walk upon their ashes. Ano yung nilapakan mo, kapatid? Ash talaga yun o buto? See? See? Winawalan mo ng galang yung buto. Dahil yun ang karapat-dapat sa tao na laban sa kalooban ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos. Pero kung ikaw ay gagawa, mga kapatid, huwag mong pangunahan ng Diyos. Ayaw din niya.
two times na pinangunahan nilang Diyos. Alala niyo si Nadab sa si Abihu? Sa Leviticus 11. Si Nadab at si Abihu, mga kapatid, ay unang-unang saserdote may pinalaga ng Diyos. Anak sila ni Aaron. Walang sinabi ron kung anong kadahilanan bakit nila ginawa yun. Pero it's so, kung i-analyze mo, napakasimple. Diba? Gusto nila, mga kapatid, na maging tanyag sa harapan ng mga kaya namin sindihan to. Gumawa kasi sila ng apoy na hindi pinapahintulutan ng Diyos. Hindi sinasabi ng Diyos, gumawa ka. Kaya tawag ng banal na kasulatan, profane fire. Marumi. Profane is marumi. Maruming apoy. At nung ginawa nila yun, mga kapatid, apoy, isang apoy ng Diyos ang bumaba, tinupok silang dalawa. Sacerdote yun ng Diyos, ha? Ingat. When God did not tell you to do something, mga kapatid, especially a holy thing, don't do it. Grabe na. Iba kasi yung motibo nila. Hindi pa sinasabi ng Diyos, eh. Ba't mo gagawin yan? Hindi ko lang pinapagawa yan. At ang dapat nang gagawin yan, ay yung mga sacerdote na sinabihan ko na sila magsisindi ng incenso, sila magsisindi ng candlestick, mga kapatid. Pero wala pang ganun, sinasabi ng Diyos, ginawa na nila. Kasi pinangunahan nila ang Diyos. At ano yun? Judgment. If God will judge the wicked, He will use fire. At pag gumamit ang Diyos ng apoy, mga kapatid, ibig sabihin, sinumpa yung tao na yon. Hindi tayo sinumpa. Right. Bakit tayo magpapa-identify na tayo mga sinumpa sa pamagitan ng cremation? We should not do it. Bagamat mura. Sabi ko man nakarang mura. At chinek ko ngayon ulit, mga kapatid, medyo bumaba na. More than 2 to 5-fold ang presyo na. So kung 85 to 100,000, yung cremation, 35 to 100,000 yung cremation, so, from modest to ano na yan. No, maganda-ganda ng 100,000. Pero yung burial, mga kapatid, ay from 85,000 to 500,000. So, from 2.5 something fold to 5 fold. Mahal talaga ang burial. Kailangan mo pang lote, kailangan mo pang tabaon. Pag cremation, maliit lang yung kailangan mo na lugar. Kaso hindi yun ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos para sa atin ay tayo ay ilibing. Bakit kailangan natin ilibing? Kasi pinapakita natin doon kung tayo nilibing na tayo ay babagunin magulis sa mga patay. Yun ang kadahilanan, mga kapatid. Kaya tinanong sa Matthew 27:51, yung mga patay, matagal ng patay, sila ay lumabas doon sa kanilang mga bukay. Doon sa kanilang mga libingan. See, yun yung resurrection of the Old Testament saints. Yung mga banal sa lumang tipan, sila ay nag-resurrect, mga kapatid, kung namatay si Kristo. Bisigaw. Father, into your hands! I commend my spirit. Bigla na lang nagbukasan, mga kapatid, yung mga grave, mga kapatid, at lumabas yung mga patay. Ito yung mga usos yung ano, di ba? Living dead. Ito yung living dead talaga. Mga patay na buhay. Talagang nabuhay. Di ba? Hindi mo katatakutan, mga kapatid, dahil sila ay naging tao ulit. Yung ngalan din na mamamatay. Pinagkalalagayan din natin pag tayo, mga kapatid, ay na-rapture. Amen. Pag dumating tayo, mga kapatid, sa kalalagayan na yun, magkakaroon tayo ng maluwalhating katawan at hindi na rin mabubulok at hindi na rin mamamatay. Amen. But we have to be in line with the word of God. Amen. Yun lamang po ang paraan para makabalik tayo kung sa dati natin pinalalagyan. Amen. Hallelujah. In the mind of God, nandun na tayo. Adam, mga kapatid, represented us. Kaya nung nagkasala siya, nagkasala rin namin. Kasi nandun tayo lahat sa kanya. Nandun tayo lahat sa kanya. Tulad ng sinabi, mga kapatid, yung, di ba? Away lang tuloy. Kaya nasabi sa Romans chapter 5, verse 1, tingnan natin. Nagkasala isang tao, pero lahat ng kasalanan, umami sa kanya. Mga kapatid. Kasi isang tao yun. Why? He is representing us. Ano man ang kasalanan na gawa niya, naging kasalanan din natin. At kung siya yung hatol ng kamatayan, mayroon din tayong hatol ng kamatayan. At kailangan natin ng Panginoong Kristo Jesus para mawala yung hatol ng kamatayan.
Dahil siya ang nagbuwis ng buhay, mga kapatid. Tayo makasalanan. Sa ayaw at gusto natin, kahit anong pagpapakabuti, pagpapakabait ang ipakita mo sa mata ng Diyos, makasalanan ka. Dahil taglay mang kasalanan, nung pinanganak ka. Wala kang magagawa. All men born of a woman, mga kapatid. Sa oras na pinanganak ka ng isang babae, mga kapatid, taglay mo na yung kasalanan. Wala kang magagawa. Minana mo kasi yun. At kailangan, para mawala yung kasalanan na yun, mga kapatid, may magbayad doon sa kasalanan mo. At ang nagbayad niyan ay si Kristo. Napakahirap yung kanyang pagbayad. Sinabayubay sa krus upang bayaran yung kasalanan mo at kasalanan mo. Hindi yung binayaran na lang niya ng pera eh. Dali lang sana nyo. Ipangutang mo na lang. Meron na ng kaluluwa ni Brother Gil. Papangutang ko yan. Ilang milyon yan? Okay lang. Pangutang ko yan. At least di ako mamamatay, kikita pa rin ako. Hindi, namatay siya eh. Namatay siya sa atin. Para sa atin, namatay siya. Binigay niya, binuwis niya kanyang buhay ng kamatayan ay napakahirap. Ang kamatayan na sinabi niya. Verse 12. Wherefore, as by one man, who is that one man? Adam. Sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men. Next section. See? Not tayo. Romans chapter 6 verse 23. Nire-review lang natin ang konti tayo. For the wages of sin. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung taglay mo yung kasalanan, mga kapatid, kahit anong sabihin mo, napakabuti ko. Walang masasabi ng ating mga magulang. Walang masasabi ng ating mga kaklase. Walang masasabi ng ating mga kaibigan. Ang tingin nila sa atin, hindi makabasag pinggan. Pero sa mata ng Diyos, mga kapatid, makasalanan ka. At maliban mawala yung kasalanan na yon, mga kapatid, wala kang buhay na walang hanggan. Nais ng Diyos, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen. At ang gagawin mo lang, sabi mga kapatid, walang bayad, di ba? But the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Walang bayad. Siya ang umako ng ating kasalanan, siya ang bayad ng ating kasalanan. Ang kailangan mo lang, sampalatayanan mo lamang yung bagay na ginawa ni Kristo para sa iyo. Nakakalimutan natin. Dahil busy tayo. Di ba? Busy tayo. Gusto natin iligtas ang ating sarili, pero yung kaluluwa natin, hindi. Come on, church. Ang malaga, yun nandun sa loob. Dahil mamatay man nito, yung kaluluwa mo ang mahalaga. Dahil pag binura yung kaluluwa mo, binura ka na. Ikaw na yun. At ang katatapusan, mga kapatid, ng mga masasama, mga laban sa Diyos, laban sa salita ng Diyos, buburahin sila. Ayaw natin yun. Walang gusto dito na mawala ng halaga. Itaas ang kamay, gustong mawala ng halaga sa mata ng kanyang kapwa. Meron ba? Meron ba? Ito, pastor. Meron. Meron niya? Wala. Lahat tayo, mga kapatid, pag nakanti tayo, paglalaban natin ang ating dignidad. Tama? Paglalaban natin. Bakit? Yan ang sabi ng Biblia. Ina-nurture ng tao, yung kanyang sarili, mga kapatid, alagaan niya. Hindi niya ito, mga kapatid, sisirain, pagtatanggol niya. See? Kaya kailangan natin si Kristo. Kailangan natin siya para yung ating iniingatan na kaluluwa ay mapapa sa kanya, hindi mapapa sa diablo. At pag napasa diablo yan, mga kapatid, biruin mo, aapihin ka na, aalipinin ka na, pagdating ng dagat-dagatang apoy, pahihirapan ka pa doon, pagkatapos mong pahirapan doon ng taon na hindi mabilang yan, hindi lang bilyon, hindi lang trilyon, hindi lang zilyon, mga kapatid, hindi mo mabibilang yan, mga kapatid, at pag sinabi ng Diyos, tapos na, buburay na kita. Para sa yung paghihirap mo pa. Nagpakahirap ka, mga kapatid, ng bilyon na taon, tapos buburahin ka lang. Sayang. Naririnig mo ngayon, anong pwede mong gawin? Di ba? Kung naririnig mo ngayon, ang sinasabi lang ng Diyos, tanggapin mo ako bilang tagapagligtas mo. At pag tinanggap mo ako bilang tagapagligtas mo, may gagawin ako sa buhay mo. Hallelujah. Aayusin ko yung buhay mo. Amen. Palalakarin kita sa kalooban ko at pagdating ko, isasama kita sa kalwalatian upang magkasama tayo, magpasalamat. Yun ang nais ng Panginoon para sa atin, mga kapatid. Now, so nakita natin, Achan, judgment. Nada ba na tayo, mga kapatid, judgment? Armageddon, judgment. Then last of all, Gog and Magog, judgment. Lahat yan judgment, pero makikita natin kahit ang Panginoong Kristo Jesus inilibing. Kung meron bang tayong
titignan, mga kapatid, na ehemplo, si Kristo. Nilibing siya. Hindi siya sinunog. Pastor, ang pinupukutan ba ng ulo? Kasi si Saul, pinupukutan ng ulo. Siya ba ay nasa ilalim ng sumpa? Kaya sinunog siya. Kasi yung mga sinusumpa, sinusunog. Diba? Huwag na kalimutan, pinupukutan ng ulo si John the Baptist. Tama? So sasabihin mo, nasa ilalim din ng sumpa si John the Baptist? Hindi. Sabi ng banal na kasulatan, inilibing si John the Baptist ang kanyang mga disipulo. Come on! Hallelujah! Hindi dahil nagkaiwa-iwalay yung mga buto mo, nasa ilalim ka na ng sumpa. Hindi dahil naturog yung buto mo, nasa ilalim ka ng sumpa. Sabi ko nga, kung nasa aeroplano ka, biglang sumabog yan. High octane yun. High octane, mga kapatid, yung gasolina, mga kapatid, yung fuel, yung aeroplano. Kaya pag ikaw ay nasunog, at tumama ka doon sa talagang, you need superheat para mapulbos yung buto mo. Hindi lang ordinaryong tunog. Kaya yung ginawa sa Amos, grabe yun. Sinunog, mga kapatid, kasi wala pang incinerator. Wala pang incinerator noon. So kahit anong pagsulog mo, mga kapatid, kahit kaanong karaming tabla, hindi matutulog yung buto. Yung ginawa doon sa Amos ko, tinulog yung buto. Grabe. Ayaw ng Panginoon yun. You have your bones in the natural way, in the most natural way, mga kapatid, it should be intact. Kung wala naman dahilan para mag-iway-wala yung buto mo, huwag mong hayaan mag-iway-wala yan. Pero, kung yan ay nangyari, mga kapatid, dahil sa ayaw mo, di ba? Di kaaway ka. At galit na galit yung kaaway mo. At i-incinerator yung kaaway mo. Para mawala ka na sa mundo ito, hindi ako mag-iiwan ng bakas mo. Nilagay ka sa incinerator, paglabas mo, pagbus yung pato mo. Hindi mo naman ginusto yun. Di ba? Hindi mo ginusto yun eh. Pagdating, mga kapatid, ng rapture, kahit durog na durog yung buto mo, magsasama-sama ulit yun, mabubuo ulit yun, at ikaw ay babangon na isang tao na may maluwalhating katawan. Hindi mapipigilan yun. Walang makakapigil para mabuo ulit, mga kapatid, yung katawan mo. Pero kung sinadya mo, that's another story. Kung sinadya mo na ipetrimit yung sarili mo, kung mamatay para makatipid ako, na lang ako. May idea na tayo ngayon. Ang kalooban ng Diyos, palibing ka. From Genesis, mga kapatid, to Revelation, wala tayong makikita, mga kapatid, na Israelita na ininais niya na sunugin siya at magrimit siya. Ang kalooban ng Diyos ay ilibing siya. Dahil yung paglilibing nandoon, mga kapatid, yung kapag-asahan sa pangako ng Diyos na ikaw ay babangunin muli. Na kahit ikaw ay namatay na, babangunin ka muli. Nasa pagkikita natin yan, mga kapatid, sa chapter 6 ng Romans. Inihembro yan, mga kapatid, doon sa baptism, di ba? Isa na. Sabi doon, sa bautismo, i-cremate ka, pagkatapos babangon ka na bagong tao na. Di ba? Hindi ganun eh. In baptism, you're buried in the water. Then you rise up as a new creation. Hindi sinabi na, ikaw ay mamamatay at incinerate ka. Paglabas mo, durog ka na, pero babangonin ka muli, bagong tao. Hindi po ganun. Hindi po ganun. Walang incinerator. Ang gusto ng Diyos, malibing tayo. Then, nandoon din, mga kapatid, yung pagpapahalaga sa katawan na likha ng Diyos. Ingatan natin palagi yan dahil ikaw ay likha sa wangis at larawan ng Diyos. Amen. Hindi yan nilikha sa anumang paraan. Ikawangis mo ang Diyos. Kaya pag ikaw ay bright, pag tinignan ka ng Diyos, gusto ng Diyos, ingatan mo yung katawan mo yan. Mamatay ka man, dapat yung mga mahal mo sa buhay, iingatan pa rin nila yung katawan mo dahil sagrado yan. Amen. Ang tingin ng Diyos dyan, kahit patay na yan, sagrado yan. Kaya nga nagalit niya doon sa mataga, Moab, mga kapatid. Nung pinulbos nila yung buto ng Edomite king, at ginawa nila, mga kapatid, na pampatigas ng kanilang pader. Nagalit ang Diyos, tinupok sila ng apoy. Huwag natin gawin yan. At tandaan natin, ang apoy always connotes judgment of God. Connotes, mga kapatid, judgment of the curse. Connotes judgment of the wicked. Connotes judgment, mga kapatid, of the unbeliever. Hindi tayo unbeliever. Tayo ay pinahiran ng Diyos. Amen. At tandaan mo, ulitin mo, mga kapatid, pag pinahiran ka ng Diyos, hindi mawawala yung pagpapahid mo. At yung pagpapahid na yan, palagi nakatingin ang Diyos yan. At sasabihin, mga kapatid, sa iyo, ikaw, ang tao na kinalulugdan,
ng puso ko. Amen. Kahit masama ako, Pastor. Brad, yun ang sinabi niya kay David. Kahit nangalo niya si David at naging mamamatay tao, sabi ng Diyos, ikaw ang tao na kinalulugdan ng ating puso. See, when God is giving you a chance, grab it. Amen. I-grab mo yan. Pag binibigyan ka ng Diyos ng Panginoon, i-grab mo yan, namnamin mo yan, bigyan mo ng pagpahalaga yan, gawin mong kayamanan yan. Ingatan mo yan dahil ang second chance, mga kapatid, iyan ay iniwas ka na doon sa first offense. At yung first offense dapat nakuha mo na yung hatol na nararapat para sa'yo. Pero ang tinanggap mo ay hatol na hindi nararapat para sa'yo. Dapat mamatay ka, hindi ka namatay. Kaya pag ikaw ay binigyan ng second chance, dapat pagka-ingat-ingatan mo na yan. Huwag mong hayaan, mawala pa yan. At pag ikaw ay nakagawa ng bagay laban sa Diyos, mga kapatid, balikan mo agad. Psalms 51. Humingi ka agad ng tawad sa Panginoon. Panginoon, patawarin. Patawarin mo po ako. Sobrang hina ko. Palagi akong nadadapa. Pero may pangako ka. 7 beses akong madapa. 7 beses mo akong itatay. Kaya tulungan mo po ako sa aking kahinaan. Palakasin mo po ako tuwina. At ibigay mo sa akin palagi, mga Panginoon, ang kalooban mo upang malakaran ito. Hanggang sa ikaw ay dumating. Tayo tumay lahat at tayo manalangin. Kung kayo may mga tanong, sulat nyo na lang para sa communion. Pero kung immediate yan, pwede nyo akong tanongin na ganda. Pero sa communion. Pwede sa communion. Gandang topic yan sa communion. Mga kapatid. So, walang tanong. Ngayon lang. Baka may problema sa cremation or burial. Wala naman. Tayo makuha at manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat uli sa umagang dito, Lord God. Dahil sa bagay na ipinagkaloob mo sa amin sa umagang ito, hindi man po ito, Lord God, magkikita sa mensahe, pero it's a biblical way, Lord God, how to handle our beloved ones na namayapan na Panginoon, kung sila ba ililibing, kung sila ba ilalagay sa nicho, o kung sila ba ay itrinig. Pinakita mo sa amin ang kalooban mo. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na maitaguyod po namin ito gaano man po kahirap. Tulungan mo po kami na maganap po namin ang kalooban mo. Pinupuri ka namin sa oras po na ito, Panginoon, at pinapasako po namin ang kalooban namin sa iyo. Amen. Sa lahat po ng sandali, tulungan mo po kami dahil kami mga mahihinang tao. Marami pong pagsubok, marami pong tukso ang ginagawa ang kaaway sa amin. Pero ikaw ay Diyos na hindi nagnunukso, Panginoon. Ikaw ay Diyos na nanunubok. Sinusubok mo ang aming katayuan sa pananampalataya. Sinusubok mo gaano kami katapat. Because you want to see us as gold, pure gold. Pure gold. Isang dalisay na ginto, Panginoon. Tinatas namin sa iyo ang aming papurit pagsamba sa umagang ito, Lord God. Hayaan mo, Diyos, na sa bawat sandali na natitira pa ng aming buhay, Panginoon, ay naroon sa aming isip at puso na nilawalhati ka. Tuwinan. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, po aming samdalangin, lahat ng banal, muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pwede bang awitin natin yung igawad mo? Gumagawa po ako ng panibagong channel kasi natuklasan ko na bakit naka-copyright po tayo. At pag naka-copyright po, pwedeng i-cancel yung channel natin. So, ina-download ko yung mga previous natin, tapos nag-create ako ng isang channel para kung sakaling i-cancel yung ano natin kasi halos lahat, pati preaching. Alam niyo kung anong dahilan bakit nakaka-copyright? Nakaka-copyright pag kinakanta natin ay yung kanta, mga kapatid, ng Todd Mowen, yung mga Tagalog, basta composition na in the market. Pag kinakanta natin, automatic yan, copyrighted yung hard preaching. Bakit nakaka-copyright siya? Kung nag-preach niya na. Kasi ang kinapiright doon, mga kapatid, yung kanta. Pero tignan ninyo yung video natin, ang inawit ay si Paul Bermason, nakikita mo ng copyright. Ng copyright siya. So siguro, before preaching, kung ayaw natin makapiright. Pero gumagawa na ako ng panibago. Pero yung mga susunod, transfer na lang natin. Transfer na lang natin. Bago preaching, siguro kantahin na natin ng mga hindi, wala sa market. Na mga kanta. Message song, pwede. Kasi napansin ko hindi pinaka-direct yung message song. Karitin natin isang light mo. Yung, anong pwede natin gawin dyan, Brother Roddy?
yung adapter, pati mo yung adapter. Palagay ko yung adapter yan. Anipis kasi naman yung adapter. Kasi last Sunday gumagana pa naman. Ay ko'y sabihin mo sa'yo, lasan ko ay gawing katulad mo. Hanggang ang buhay ko'y magsisagdan sa harap mo. Igawad mo
Pagpapalala natin Panginoon mga kapatid. Ito ba natin si Brother Jonas at siya panalangin sa ating Panginoon Jonas. Maraming Diyos na salamat. Lord, salamat sa aming mga pagkakita. Salamat sa iyong biyaya sa amin. Salamat sa mga kalakasan na patuloy na ito sa Pilipinas, Lord. Salamat sa kanina. Sa mga pagkakita. Salamat sa mga kain. Patuloy na pagkakaluhan. Namin sa salamat Lord. Kaya wala mo kami, awa mo kami sa mga nagagawa na hindi maayos yung mga kaya lumabog kami na magawa namin yung panalang maraming kami na mga walang kami na baba na pinakaman na maraming po ang kapatid na pumulungan sa Diyos na ito. Maraming po sa isang po kalakasan at iba rin sa pagkakulitan sa anumang aspekto ng pagkailangan ng pagkabuhay. Salamat po at magpapatuloy pa siya pagkat ang gamit mo ang daluyan na ito ang mga pagkukulan yung salita natin na sa magpapakain sa aming mga pagkukulan. Salamat po puli pagsamba ulo natin ang lakila at pagkakulitan ang pagkakulitan sa mga sa Amen. Amen. Thank you, mga kapatid sa Brother Jonas. Sa pagkatapos po ng ating gawain, ipapin yung mga kalay na tubig. Where I